Ito si Harry at welcome sa Haplos sa Dilim. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang mundo ng mga bayani ng puyatan, ang mga BPO agents. Alam nyo, sa call center, sanay tayo sa mga irate callers. Sanay tayo sa mga minumura tayo sa kabilang linya. Pero paano kung ang tumatawag sa'yo, hindi tao? O mas malala, paano kung ang tumatawag sa'yo ay ikaw mismo? Ito ang kwento ni Dayan, isang outbound agent sa isang lumang building sa Ortigas. Sabihin na lang natin, ang building na to ay itinatayo pa lang noong panahon ng martial law. Sabi ni Dayan, ang pinakaayaw niyang shift ay ang 2 a.m. to 11 a.m. Bakit? Kasi kapag sapit na ng alas 3 ng madaling araw, nagiging dead air ang buong floor. Kahit punong-puno ng agents, parang biglang humihinto ang paligid. Si Dayan ay naka-assign sa Station 4. Ang station na to ay nasa dulo, malapit sa fire exit. Sabi ng mga katrabaho niya, toxic daw ang pwesto na yon. Maraming dropped calls, laging naghahang ang system, pero dahil baguhan lang si Dayan, wala siyang choice. Isang gabi, 3:15 a.m., biglang nag-ring ang phone niya. Internal call. Ang nakalagay sa caller ID, Station 4. Nagtaka si Dayan. Station 4? Yun ang mismong gamit niya. Sino ang tatawag sa sarili niyang extension? Akala niya system glitch lang. Pinindot niya ang answer. Hello, Station 4? Sabi ni Dayan. Walang sumasagot. Pero sa kabilang linya, naririnig niya ang sarili niyang paghinga. Actually, hindi lang paghinga. Narinig niya ang tunog ng sarili niyang pag-click ng mouse. Hello? Sino to? Medyo inis na tanong niya. Biglang may narinig siyang boses. Boses na kaboses niya. Isang bulong na parang galing sa ilalim ng tubig. Dayan, wag mong sasagutin yung susunod na call. Please, wag mong sasagutin. Napabitaw si Dayan sa headset niya. Tumingin siya sa paligid. Yung mga katabi niyang agent, busy lang. Parang walang naririnig. Kinilabutan siya ng husto. Parang tumigil ang oras niya. Pero after 2 minutes, may pumasok na panibagong call. Isang American customer. Sabi ni Dayan, dahil takot siyang mamemo ng TL niya, sinagot niya, trabaho eh. Thank you for calling technical support. This is Dayan. How can I help you? Ang sumagot sa kabilang linya ay hindi Amerikano, kundi isang tunog ng pag-iyak. Isang hagulgol na parang sinasaktan. At sa background ng iyak, narinig niya ang tunog ng bumubukas na pinto ng fire exit. Yung mismong pinto sa likuran niya. Sabi ni Dayan, hindi siya lumingon. Natatakot siyang makita kung ano ang nandoon. Pinilit niyang i-terminate ang call pero ayaw mag-close ng window. Nag-freeze ang computer niya. At sa screen,
Imbes na customer details ang lumabas, dahan-dahang lumabas ang isang video feed. Ang view mula sa CCTV camera na nakatutok sa Station 4. Nakita ni Diane ang sarili niya sa screen. Nakaupo, nakasuot ng headset, pero sa likod niya may isang aninong itim na nakatayo at ang mga kamay nito dahan-dahang bumababa papunta sa leeg niya. Nung gabing yon, nahimatay si Diane sa station niya. Nagising na lang siya sa klinik. Sabi ng TL niya, bigla na lang daw siyang sumigaw at natumba. Pero ito ang kakaiba. Nung nireview nila ang call logs ni Diane para i-check kung anong nangyari, wala silang nakitang call mula sa Station 4. At yung huling call niya, puro static lang naman daw ang laman. Pero si Diane, hindi na bumalik sa BPO. Bakit? Kasi nung kinuha niya ang personal phone niya sa locker, may isang bagong voicemail. Isang voicemail na may duration na 7 segundo. Binuksan niya at ang narinig niya ay ang sarili niyang boses na nagsasabi, "Huli ka na, nandito na ako sa loob." Kaya kayo mga ka-BPO, kapag nararamdaman yung parang may nakatitig sa likod niyo habang nag-a-avail kayo, o kaya may naririnig kayong bulong sa headset niyo na hindi galing sa customer, huwag niyo nang ituloy ang spiel niyo. Baka kasi ang kausap niyo hindi na kailangan ng tech support, kundi kailangan ng kasama sa kanilang buhay. Ang susunod natin na kwento ay tungkol naman sa isang agent na nakalock sa elevator ng isang lumang building sa Cubao. Alam nyo, iba ang vibe ng Cubao kapag madaling araw na. Yung mga neon lights ng mga mall, patay na. Yung mga kalsadang dati-rati ay punong-puno ng tao, ngayon, puro anino na lang. At sa gitna ng lahat ng yun, nakatayo ang mga lumang building na dati pang department store noong 70s. Pero ngayon, ginawa ng BPO hubs. Sabi ni Mark, isang senior QA analyst, ang building nila sa may Aurora Boulevard ay may personality. Parang may sariling isip. Lalo na yung cargo elevator sa dulo ng hallway. Actually, hindi naman talaga ginagamit yung elevator na yun para sa mga tao. Pero nung gabing yun, sira ang dalawang main elevators at ayaw ni Mark na maghagdan mula sa 12th floor hanggang ground floor. Pagod siya. Sabog ang utak sa dami ng calls na kailangang i-audit. Kumbaga, shortcut lang dapat to. Pero ang shortcut na to, naging daan para sa isang bangungot na hanggang ngayon, dala-dala pa rin niya. Ayon kay Mark, pagpasok niya sa cargo elevator, ramdam na niya agad na may mali. Alam niyo yung elevator na gawa sa bakal, yung walang salamin, walang carpet. Purok scratches ang pader at amoy kalawang na hinaluan ng amoy ng lumang karton. Ang ilaw sa loob, isang mahabang fluorescent na kumikitit-kitit. Pinindot ni Mark ang G para sa ground floor. Pero ang elevator hindi bumaba. Imbis na bumaba, naramdaman niya ang isang malakas na jerk. Umakyat ito. Ano ba yan?
Sira na yata to, sabi raw ni Mark. Tumingin siya sa indicator. 13, 14, 15. Nagtaka siya. Hanggang 12th floor lang ang building nila. Saan siya pupunta? Biglang huminto ang elevator. Bumukas ang pinto. Pagtingin niya sa labas, wala siyang nakita kundi dilim. Pero hindi lang basta dilim. Isang klase ng kadiliman na parang pader. Sobrang kapal. Sobrang bigat. At ang amoy, sabi ni Mark, amoy daw ito ng buhok na sinusunog. Hindi lumabas si Mark. Pinindot niya ang G, pero bago pa sumara ang pinto, may narinig siyang boses mula sa dilim sa labas. "Sir, pa-out naman po. Hindi gumagana yung biometrics ko." Imagine nyo to. Nasa floor ka na hindi dapat nag-e-exist. Dilim lang ang nasa labas. Tapos may hihingi sa'yo ng tulong tungkol sa biometrics. Sabi ni Mark, napatitig lang siya sa floor. Ayaw niyang tumingin sa labas. Pero yung pinto, ayaw sumara. Parang may humaharang na sensor, pero wala naman siyang nakikitang tao. Tapos narinig niya na ang tunog ng mga yabag. Mabagal lang, papalapit sa elevator. At habang lumalapit yung yabag, nararamdaman ni Mark na bumibigat ang loob ng elevator. Yung floor parang lumulubog sa bigat ng kung ano man yung pumapasok. Biglang may pumasok na hangin. Malamig na malamig. At may kasamang bulong na parang nasa loob na ng tenga niya. "Salamat, sir. Sabay na tayo." Sabi ni Mark. Doon na siya napaupo sa sulok. Pumikit siya ng mariin. Ang elevator nagsimulang bumaba, pero sobrang bilis. Parang nahuhulog na sila sa shaft. At habang bumababa, nararamdaman ni Mark na may nakatayo sa tabi niya. Hindi niya nakikita, pero nararamdaman niya yung tela ng uniforme na dumidikit sa braso niya. At narinig niya ang tunog ng isang ID na tumatama sa dibdib ng kasama niya. Gusto niyang sumigaw, pero walang lumalabas na boses. Nung bumukas ang pinto sa ground floor, kumaripas ng takbo si Mark. Hindi na niya kinuha ang bag niya. Hindi na siya nag-out. Tuloy-tuloy siya hanggang sa makalabas ng building at makasakay ng jeep. Kinabukasan, hindi pumasok si Mark. Tinawagan niya yung security friend niya sa building para i-check yung CCTV ng cargo elevator. Sabi nung guard, "Mark, wala kaming nakitang pumasok na kasama mo. Pero nung tinitignan namin yung video, habang nakaupo ka sa sulok at nanginginig, yung anino mo sa pader, dalawa." Actually, hindi lang basta dalawa. Yung isang anino raw, nakatayo lang sa tabi ni Mark. At ang kamay nito, nakapatong sa ulo niya.
Pero ang pinakamatindi, chinek nila yung records ng 15th floor. Sabi ng guard, wala raw 15th floor ang building. Pero nung panahon daw ng construction noong 1978, may isang worker na nahulog sa elevator shaft mula sa rooftop na dapat sana ay magiging 15th floor. Hindi nahanap ang katawan ng worker. Sabi nila, kinain na raw ng semento. Kaya kung ikaw ay nagtatrabaho sa Cubao o sa kahit anong lumang building at kailangan mong mag-elevator mag-isa sa madaling araw, pumili ka ng may salamin para makita mo kung ang anino mo ay sayo lang talaga o baka naman may kasabay ka na pala sa shift mo at hinihintay lang niyang tumulog siya ng tao sa mundong to. Ang susunod natin na kwento ay tungkol sa isang call center agent na laging nakakatanggap ng ghost calls mula sa isang dead extension. Avail. Sa call center, ito yung pinakamasayang word. Kasi ibig sabihin, walang calls. Nakaupo ka lang, bayad ka. Naghihintay ng susunod na customer. Pero para kay Avis, isang floor support sa isang malaking BPO hub sa Pioneer, Mandaluyong. Ang pagiging Avail ang naging simula ng kanyang trauma. Alam niyo yung feeling na kahit punong-puno yung floor, parang may isang spot na laging malamig. Sa site nila Aris, yun ang station 1014. Matatagpuan to sa dulo ng Bay 4. Actually, wala namang gumagamit ng station na to. Tinanggal na yung CPU, walang monitor, at tanging nandoon na lang ay ang lumang ergonomic chair na medyo bakbak na ang balat. Sabi ni Aris, decommissioned na raw yung extension na yun since 2019. May insidente raw kasi doon. Isang agent ang inatake sa puso habang naka-call. Hindi agad napansin ng mga katabi niya kasi akala nila naka-hold lang yung agent. Nung nakuha na ang katawan, ang extension 1014 ay hindi na kailanman gumana. O yun ang akala nila. Around 2:45 AM, nasa peak na ng grave shard shift. Sabi ni Aris, nakaupo siya sa floor support desk. Chine-check yung real-time queue. Lahat ng agents ay on call. Puno ang linya. Biglang, sa dashboard ni Aris, may nag-pop up na internal call. From extension 1014 to support desk. Napatitig si Aris sa screen. Impossible, sabi niya. Paano tatawag ang isang computer na wala namang CPU? Paano tatawag ang isang extension na matagal nang deleted sa system? Inisip niya, baka system glitch lang. Baka may IT na nagtetest sa kabilang building. Hindi niya sinagot. After 30 seconds, pumasok yung call sa headset niya ulit. Automatic answer. Hello? Support desk. This is Aris. Sabi niya. Sa kabilang linya, wala siyang narinig na boses. Pero narinig niya yung ambient noise ng floor. Yung clicking ng mga keyboard, yung mahinang usapan ng mga agents sa background. Pero parang malayo. Parang nanggagaling sa ilalim ng isang mahabang tunnel. Tapos narinig niya yung tunog ng isang headset na binababa sa lamesa.
at isang mahinang bulong. "Sir, pa-request naman po ng bio break. Hindi ko na kaya." Sabi ni Aris. Tumayo siya agad. Tinignan niya yung dulo ng Bay 4. Tinignan niya yung Station 1014. Maliwanag ang floor. Pero yung spot na yun, parang laging may anino. At habang nakatingin siya, nakita niya yung ergonomic chair. Dahan-dahan itong gumagalaw. Parang may taong nakaupo lang o kakatayo lang. Nilapitan ni Aris ang station. Habang papalapit siya, yung boses sa headset niya nagiging mas malinaw. "Sir, nasan na po yung supervisor? Bakit hindi nila ako pinapansin?" Nung nasa tapat na siya ng Station 1014, doon siya napatigil. Sa ibabaw ng lamesa na dapat ay walang laman, may nakita siyang isang baso ng kape. Isang Starbucks cup na sobrang luma na. Kupas na yung print at amoy na amoy yung panis na gatas. At sa headset niya, biglang sumigaw yung boses. Isang matinis at desperadong sigaw. "Sir, andito pa ako. Hindi pa ako tapos sa shift ko." Ayon kay Aris, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa Bay 4. Nagpanik ang mga agents. Pero sa gitna ng dilim, yung monitor ng Station 1014 na wala namang CPU, biglang bumukas. Kulay asul yung screen. At doon sa monitor, nakita ni Aris ang reflection niya. Pero sa tabi ng reflection niya, may isang lalaking naka-uniforme. Maputlang maputla at ang mata ay dilat na dilat, nakatitig sa kanya. Yung lalaki, dahan-dahang itinaas ang kamay niya at itinuro ang dashboard. Nung bumukas ang ilaw, wala na yung lalaki. Wala na yung baso ng kape. Pero sa system dashboard ni Aris, ang extension 1014 ay hindi na internal call. Ang status nito, logged in. Sabi ni Aris, nireport niya ito sa IT. Pero nung chinek ang logs, walang record ng login sa Station 1014 sa nakalipas na 3 taon. Pero ito ang nakakakilabot na part. Tuwing gabi, exactly 2:45 AM, nakakatanggap pa rin si Aris ng notification sa dashboard niya. Hindi na ito tumatawag. Pero ang status ng extension 1014 ay laging nagbabago. From available to after call work to overbreak. Kaya kayo, lalo na kung nasa BPO kayo, kung may nakita kayong station sa dulo ng laging bakante, huwag na huwag niyong uupuan. O mas malala, huwag niyong titignan yung monitor kapag naka-avail kayo. Kasi baka yung phantom call na naririnig niyo, hindi galing sa system. Baka galing yun sa kasama niyong agent na hanggang ngayon, hindi pa rin nakaka-out sa shift niya. At baka ikaw ang mapili niyang mag-sub sa kanya para makapag-log out na siya. Ang susunod nating kwento ay tungkol sa ikapitong palapag kung saan merong quiet room.
Sino rito yung mga sleeping lounge warriors? Alam niyo yung feeling na pagkatapos ng 8 oras na makikipagbardagulan sa mga kano, wala ka ng energy umuwi. Yung tipong kahit amoy paa at amoy malamig na kumot yung sleeping lounge o quiet room, papatusin mo na basta makapikit lang. Ito ang kwento ni Mads, isang TL sa isang BPO sa Libis. Dahil taga Cavite pa siya, madalas siyang mag-overstay sa quiet room ng site nila sa ika-7 palapag bago pumasok sa shift niya. Actually, sanay na si Mads sa mga anino sa peripheral vision. Pero nung gabing yun, naalaman niya na hindi lahat ng nakahiga sa sleeping lounge ay kailangan ng tulog. Ang kailangan nila ay katawan. Around 10 p.m., pumasok si Mads sa quiet room. Madilim. Ang tanging ilaw lang ay yung maliit na red light ng smoke detector sa kisame. Sabi ni Mads, puno yung mga bunk beds, pero may isang bakanting bed sa bandang dulo sa ilalim ng aircon vent. Nakahiga sa kabilang bunk yung best friend niyang si Nikki. Kilalang kilala ni Mads yung kumot ni Nikki. Yung kulay pink na may mga cartoon characters. "Nikki, gisingin mo ako ng 11:30 ha?" bulong ni Mads. Sumagot si Nikki pero hindi nagsalita. Gumalaw lang yung kumot, parang tumango. Typical Nikki, antukin talaga. Humiga na si Mads, pero habang pumipikit siya, napansin niya na sobrang lamig. Hindi yung lamig ng aircon, kundi yung lamig na parang may yelong nakatikit sa balat niya. At may amoy. Amoy daw ng basang lupa at amoy ng buhok na hindi nalabahan ng matagal. Ayon kay Mads, nung mga 11:15 na, nagising siya. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil naramdaman niyang may humahaplos sa paa niya. Dahan-dahan, parang may daliring gumagapang mula sa sapong niya paakyat sa binti niya. Akala niya, niloloko lang siya ni Nikki. "Nikki, huwag kang ngang malikot. Maliligo pa ako," sabi ni Mads habang nakapikit pa rin. Pero yung haplos, hindi tumigil. At naramdaman ni Mads na lumulubog yung mattress niya. Parang may umuupo sa tabi niya. Doon na nagmulat ng mata si Mads. Tinignan niya yung bed ni Nikki sa tabi niya. Nandoon pa rin yung pink na kumot. Pero yung hugis sa ilalim ng kumot, parang hindi tao. Masyadong mahaba. Masyadong payat. Biglang tumunog yung phone ni Mads. May nag-text. Binuksan ni Mads yung phone niya. Text galing kay Nikki. Sabi sa text, "Mads, sorry. Hindi ako nakapag-quiet room. Pinag-OT ako ni manager. Andito ako sa prod floor kanina pa. Bakit hindi ka pa bumababa?" Napatigil ang tibok ng puso ni Mads. Kung si Nikki ay nasa prod floor, sino yung nakahiga sa tabi niya? Sino yung may-ari ng pink na kumot? Dahan-dahang tumingin si Mads sa Nikki na nasa tabi niya. At doon niya nakita yung pink na kumot dahan-dahang bumababa. Walang mukha yung nakahiga at nakita lang ni Mads ay isang bungkos ng mahaba at madungis na buhok
na nakabalot sa isang bungo. At yung kamay na humahaplo sa binti niya, hindi yung kamay ni Nikki, kundi mga daliring kulay abo. Mahahaba ang kuko at may mga uod na lumalabas sa ilalim ng balat. Sabi ni Mads, bago siya makasigaw, yung bagay na yon ay pumulong sa kanya. Pero hindi sa tenga niya, kundi parang sa loob ng utak niya. Ang sarap ng higaan mo. Pahiram muna ng balat mo, malamig sa labas. Tumakbo si Mads palabas ng quiet room na nakayapak lang. Hindi na niya kinuha yung bag niya. Pagdating niya sa prod, nakita niya si Nikki, yung totoong Nikki, nagulat na gulat. Nung balikan nila yung quiet room kasama ang security guard, wala na yung pink na kumot. Wala na yung bagay. Pero sa bed kung saan nahiga si Mads, may mantsa ng itim na likido. Amoy na bubulok. At ang pinaka-creepy, chinek nila yung CCTV sa labas ng quiet room. Nakita si Mads na pumasok, pero yung Nikki na may pink na kumot, wala silang nakitang pumasok na ganun. Ang nakita lang nila sa video ay isang anino na gumapang sa kisame at pumasok sa quiet room ilang minuto bago dumating si Mads. Kaya kayo, mga ka-BPO, bago kayo pumikit sa quiet room, tignan nyo muna kung sino ang katabi nyo dyan. O kaya naman, tignan nyo kung yung kumot na gamit nyo sa inyo ba talaga? Kasi baka yung pahinga na inaasahan nyo maging simula ng isang shift na hindi na matatapos sa buhay. Ang susunod natin na kwento ay tungkol naman sa isang foreigner customer na tumawag sa gabi, pero nung ni-trace ang location, nanggagaling ang call sa loob mismo ng building. Sabi nila, the customer is always right. Pero paano kung ang customer na kausap mo ay hindi tumatawag para magpa-refund o magpa-troubleshoot? Paano kung tumatawag siya para sunduin ka? Ito ang kwento ni Leo, isang senior technical support agent sa isang sikat na BPO building sa BGC. Moderno ang building nila, glass walls, high-speed elevators, state-of-the-art ang security. Pero sabi ni Leo, kahit gaano ka-high-tech ang isang lugar, hindi nito kayang itago ang mga naiwan na sa pundasyon nito. Isang gabi around 4 a.m., yung tinatawag nating dead hour, mag-isa na lang si Leo sa team niya. Lahat ng mga kasama niya, naka-break. O kaya ay nag-out na. Actually, tahimik ang queue nung oras na yon. Zero in queue, kumbaga. Kaya nagulat si Leo nung biglang may pumasok na call. Thank you for calling technical support. This is Leo. How can I assist you today? Walang sumagot agad. Pero narinig ni Leo ang tunog ng hangin. Isang malakas na sipol ng hangin. Parang nasa labas yung tumatawag. Pero ang weird, kasi yung audio quality, sobrang linaw, walang static. Parang nasa tabi lang niya yung kausap niya. Hello? Can you hear me? Tanong ni Leo. Isang boses ng lalaki ang sumagot. Isang Amerikano. Pero ang boses niya, parang galing sa ilalim ng lupa. Paos, malamig, at walang emosyon. Leo,
I'm lost. I can't find the exit. It's too dark here. Nagtaka si Leo. Bakit siya tinatawag sa pangalan? Hindi pa naman siya nagpapakilala ng buo. At bakit humihingi ng tulong ang customer para makahanap ng exit? Sir, this is technical support. Are you calling about your account? No, Leo. I'm in the building. I'm on the 13th floor. Can you come up and open the door for me? Tumigas ang katawan ni Leo. Sabi niya sa akin, nung sandaling yun, parang binuhusan siya ng yelo. Bakit? Kasi ang building nila hanggang 12th floor lang, walang 13th floor. Dahil akala ni Leo ay pinagtripan lang siya ng mga katrabaho niya, nitrace niya ang location ng call gamit ang kanilang internal tool. Ayon kay Leo, halos mahulog siya sa upuan niya nung makita niya ang resulta. Ang call, hindi galing sa US, hindi galing sa labas. Ang location ng incoming call ay Building A, Level 13, Server Room 2. Sir, wala pong 13th floor dito. Sabi ni Leo, nanginginig na ang boses. Narinig ni Leo ang isang mahinang tawa sa kabilang linya. Isang tawa na parang tunog ng nababasag na salamin. Meron, Leo. Hindi nyo lang nakikita kasi nakatago kami sa pagitan ng mga numero. Pero andito kami. Ako, sa tapat ng elevator. Nakikita kita, Leo. Nakatalikod ka sa akin. Sabi ni Leo, dahan-dahan siyang lumingon sa likuran niya. Sa labas ng station niya, nandoon ang mga glass walls na nakaharap sa elevator lobby. Maliwanag ang lobby. Walang tao. Pero sa refleksyon ng glass wall, nakita ni Leo na bumukas ang elevator at may lumabas na isang matangkad na lalaki. Naka-business suit. Pero yung mukha niya parang na-compress. At ang pinaka nakakatakot, hawak ng lalaki ang isang cellphone at nakatitig ito ng diretsyo sa mata ni Leo sa pamamagitan ng refleksyon. Leo, lumingon ka. Huwag sa salamin. Lumingon ka sa akin. Binitawan ni Leo ang headset niya at tumakbo siya papunta sa supervisor's desk. Hindi na siya lumingon. Hindi na siya tumingin sa elevator. Nung dumating ang security, chinek nila ang 12th floor. Wala silang nakitang tao. Chinek nila ang elevator logs. Walang elevator na bumukas nung oras na yon. Pero nung i-replay nila ang call recording ni Leo, wala silang narinig na boses ng lalaki. Ang narinig lang nila sa recording ay si Leo na nakikipag-usap ng mag-isa sa loob ng 10 minuto. Pero sa huling bahagi ng recording, bago ito maputol, narinig nila ang tunog ng isang elevator bell at isang bulong na hindi boses ni Leo. See you on the 13th floor, Leo. Shift's not over yet. Si Leo, hindi na siya bumalik sa BGC. Sabi nila, lumipat na siya sa probinsya. Pero hanggang ngayon, natatakot pa rin siyang sumagot ng phone kapag hindi niya kilala ang number. Kaya kayong mga ka-BPO, sa susunod na may pumasok na call sa madaling araw, pakinggan niyo munang mabuti ang background noise. Baka kasi ang kausap niyo hindi customer mula sa ibang bansa. Baka ang kausap niyo ay nasa floor na hindi niyo alam na nag-e-exist. At kapag sinabi niyang nakikita ka niya, huwag na huwag kang lilingon. Ito nga pala si Harry,
At ito ang haplos sa dilim.